He said unto them, Let us pass over into the other side. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full, and was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you fearful? How is that ye have no faith? And sabay-sabay natin basahin ang verse 41. And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po sa passages na aming nabasa. Thank you po sa mga verses na ito, Lord God. And Holy Spirit of God, we need your power and guidance. Help us once again, O God, and help the servant tonight to expound thy word, and we apply this unto our lives, O God. And give us wisdom, O God. Ngayong gabi, speak to us, to every heart tonight, and Holy Spirit, send us revival sa bawat isa, Panginoon. And dalangin ko, Panginoon, makasama po namin ngayong gabi at makasama po namin sa online. And bless us tonight, and your word will be filled in our heart, O God, tonight. And cleanse our heart, O God, forgive our sins. And ma-accomplish namin ngayong gabi, I will bring back all the glory and honor to thy name, O God. Cleanse our heart, forgive our sins. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, salam po sa Panginoon, no? Ang ating lesson, makita naman natin ang sabi ng salita ng Diyos. And they arose a great storm of the wind. No? A great storm of the wind. Yan. Kaya maaralin natin the lesson of the storm. Amen. The lesson of the storm. Sa ating binasa, ay makita natin ay tungkol ito sa bagyo. Amen. At ang ating bansa ngayon ay nakakaranas ng bagyo, no? Ay halos buong Pilipinas po, no? At makita natin ay marami po tayong mga kababayan na nasalanta, no? At napiktuhan, no? At marami sa ating kababayan ay marami po ang nawalan ng tahanan, at marami po nawalan ng ari-arian, at marami rin ang nasawi at namatay, no? Sa bagyong ito, no? Kaya dito po, no? Dito po sa ating binasa, no? Kaya minsan nagtatanong po tayo na pag dumating ang bagyo sa buhay natin, no? Ay bakit ito ay nangyayari sa ating bansa? Bakit ito ay nangyayari sa bawat isa sa atin, no? Bakit nangyari ito sa akin? Yan po ang mga katanungan natin, no? Bakit hindi po nangyari sa iba, no? Bakit sa akin? Bakit sa akin, no? So, bakit mayroong mga bagyo, no? Bakit nangyari yan sa bawat isa? And sometimes we don't understand why the storm is coming sa bawat isa sa atin. At dito po sa ating binasa ay pagkatapos po ng aral ang ating Panginoon, no? Sa multitude, the great multitude, no? At kasama rito ang mga disciple, no? Kung ating mababasa sa Mark chapter 4, no? Ito ay siya ay nagturo tungkol sa parable, no? Parable, no? Talinhaga, no? Ito ay tungkol sa talinhaga ng isang magsasaka, sower, no? The parable of the sower, tawag dito the parable of the sower, no? Ay minsan tinatawag din natin the parable of the soil, the parable of the seed. Nan po, ano? Yan po ang tinuro ng Panginoon na lesson, no? Ay doon po yan sa seaside of Galilee, no? Ang sit up nito. And then,
Napakalaki ito. There is an evangelistic meeting sa dalampasigan ng Galilee, no? Kasi ito ay karamihan dito ay mga mangingisda, no? At kadadaong lang nila sa kanilang mga bangka at siyempre ang dami nila, sila ay nagtipon-tipon at nagkaroon ng pangangaral ang Panginoon, no? At pagkatapos ng kanilang service ay nung araw na yon, sabi ng Panginoon ay tayo ay pupunta muli sa kabilang dako, no? At dito sa ating binasa sa verse 34, no? Sa 35, no? The same day, no? Na matindi ang gawain ng Panginoon, no? The same day when the even was come, no? Na medyo paggabi na, no? Nagtuloy pa rin sila papunta doon sa kabilang dako, no? Ang sabi ng Panginoon, no? Sa mga araw na yun at paggabi na po, no? Sabi ng Panginoon, mga disciple ay sakay na kayo sa bangka. Lilipat tayo doon sa kabilang dako, kabilang pangpang, no? At siyempre, natutuwa yung mga disciple, no? Kasi tapos na yung gawain and siguro ay sila ay magkapahinga na, no? Papahinga sa bangka, no? At natutuwa sila, sakay sila sa bangka, excited sila sakay sa bangka para at least habang naglalayag, magpapahinga po sila sa bangka, no? Kaya yun, makita natin kapatid, no? Kaya yan po. Kasi ang mga disciples ay sobrang pagod maghapon na sa gawain ng Panginoon, no? And kailangan din nilang magpapahinga. Kaya ang mga disciple ay sumasakay sa bangka, ay yung iba natutulog, nagpapahinga, no? And yan po, no? Ang nangyayari, no? Sa kanilang pagpahinga dahil pagod sila sa gawain ng Panginoon. And makita natin habang sila ay naglalakbay at ito nga ang nangyayari sa kanila, biglang may malakas na hangin, malakas na alon. Yan. Mula sa bundok, no? Papunta sa dagat at sila nga ngayon ay inahampas sa oras na ito. Inahampas sila ng malakas na hangin at alon. No? At dito po sila ay makita naman natin ang kanilang sinasakyan ay sabi rito, there arose a great storm, no? Sabi rito, he was in the ship and there were also with other little ship, no? Yung iba ay sa maliit na bangka, no? Imagine sakay sila sa maliit na bangka, no? At dumating yung great storm, no? Little ship and a great storm. Imagine, no? Nakasakay sila, maliit na bangka lamang. Malakas ang bagyo, malakas ang alon, malakas ang hangin, no? Kaya malaki ang alon, no? Alam naman niyo kung nakasakay kayo sa bangka, no? Ay para kayong dinuduyan, akyat, pababa, no? Nakakalula at natatakot po ang mga disciple. Ay gabi pa, no? Kasi alam niyo mga disciple ay natatakot po sila, no? Samantala ang mga disciple ay ito ay sila mga magagaling sa pangingisda. Sanay po ito sila sa bangka, sanay sila sa dagat, no? Pero makita natin ay sila ay nakaranas ng great storm. They encountered the great storm. Yan po, no? Yan po ang nangyayari sa kanila. So ano makita natin? Bagamat sila ay naglilingkod sa Panginoon, sila ay kasama ng Panginoon, ay dumarating ang bagyo. No? Ganun din sa buhay natin, Kristiyano. No? Kahit matapat tayo sa Panginoon, ay dumarating ang mga bagyo, no? Sa buhay natin. Mga problema, problem occurs in every area of our life. Dumarating yan sa buhay natin. Hindi po tayo excuse bilang Kristiyano. Amen? Sa mga pagsubok sa buhay. Yan po, no? Kaya, kahit matapat kang Kristiyano, hindi ka matapat na Kristiyano, may mga pagsubok na dumarating, no? Kaya yun, mga iba-ibang mga karanasan natin pagdating sa pagsubok,
sa buhay. Katulad ng mga disciple. Amen? Hindi po sila nag-expect na ganun ang mangyayari. Amen? Kasi papahinga sila siguro pag dating ng umaga, another place na naman sila at sila ay excited muli sa panibagong gawain ng Panginoon. Pero ito nga nakakalungkot, sa gitna pa lang ng kanilang pagbabiyahe ay naka-experiensya na sila ng malakas na bagyo. Yan po, ganun din sa buhay natin, no? Okay, maybe we experience today storm in life, no? Mayroon tayong mga storm sa buhay, iba-ibang area ng ating buhay, maybe we have different storm sa ating buhay na ating na-encounter sa ngayon, no? Maybe you are in storm of sickness, no? In storm in diseases, yan. You are in storm of financial difficulties, yan. Ay may storm ka sa emotional difficulties sa buhay natin, no? Yan po, marami ka mga iniisip, mga worries, no? And sa tingin natin ay parang wala ng kalutasan, no? Kaya minsan mga storm sa buhay ay mahirap nating tanggapin, no? Kung bakit nangyayari sa buhay natin. Pero tanda natin kapatid, ay nangyayari yan sa bawat isa sa atin, no? Na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Tanda natin, bilang Kristiyano, God never promised easy life. Amen. There are storms that we encounter in our life. Amen. Kaya we are subject of storm. Kahit sino man tayo, ikaw ay pastor, ay may mga storm ka rin. Ikaw ay isang tatay, isang nanay, isang anak, isang estudyante, isang empleyado, saan ka man, anuman ang iyong kalagayan, mayroon tayong mga iba't ibang storm na hinaharap sa buhay. Amen. Yan po ang katotohanan, no? Kaya wag na nating sabihin, why me? Why there is storm in my life? Wag na nating itanong ng kapatid, no? Ay yan po ay ang hindi yan pangako ng Diyos na pag tayo ay Kristiyano, ay madali ang ating buhay. Masaya ang ating buhay, kapatid, no? Minsan sinasabi natin, there is joy in serving Jesus. Pero sa likod niyan, kapatid, ay maraming mga pagsubok habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang mahalaga ay naglilingkod ka, may pagsubok ka, nagpapatuloy ka, masaya ka pa rin sa Panginoon kahit may mga dalahin ka. Amen. Yan po, kaya yun bilang Kristiyano, ay dito po, ang gagawin natin bilang Kristiyano pag may mga dumarating sa buhay natin, ang mga storm sa buhay, no? Storm of discouragement, disappointment, storm of no hope, ng mga ganyan ba, kapatid, no? Yan po makita natin, no? Kaya sa una makita natin ay ano ang gagawin natin bilang Kristiyano pag may mga storm sa buhay, sa bawat area ng ating buhay, no? Kaya number 1 makita natin, we need to know that we have sovereign God. Yan, no? Maganda, may storm sila, kapatid, no? Sa bangka sila, pero nandoon kasama nila ang Panginoon, no? Kaya maganda, may mga storm tayo sa buhay, may mga problema tayo, mga pagsubok sa buhay, pero ang maganda, kasama natin ang Panginoon. Amen? Nakakalungkot, may problema ka, may mga pagsubok ka sa buhay, ay hindi mo kasama ang Panginoon. Kagandahan dito sa mga disciple, kasama nila ang Panginoon. Kahit sa gitna sila ng bagyo, ay kasama nila ang Panginoon. At ang kasama nila, kapatid, ay hindi basta Diyos, siya ay soberanong Diyos. Amen. Anong sovereign God? Pag sinabing sovereign God, God is in control of everything. Yan po ang sovereign God. Siyang may control ng lahat ng mga bagay sa buhay natin. Yan ang sovereign God, no? Sovereign. Siyang may control ng bawat sitwasyon ng ating buhay. Siya ang may control ng bawat sirkumstansya na pangyayari sa buhay natin, kapatid, no? Kaya mga kapatid, anumang nangyayari sa buhay natin, anumang pagsubok natin, alam niya ng Diyos because God is as God of sovereign God. Siyang may hawak ng lahat ng bagay. Siya ang may hawak ng kalawakan. Siya lahat yan, kapatid. Kontrolado niya ang lahat ng mga bagay, kapatid.
Maging ang buhay natin kontrolado ng Diyos eh. Amen? Kaya yun lahat po, no? Yan tandaan natin, pag mayroong storm, tandaan natin, mayroon tayong kasamang Diyos na siya ay soberano. Siyang may control ng ating buhay. Kaya whatever storm na ating na-encounter, mayroon tayong soberanong Diyos na mas makapangyarihan kaysa mga storm. Great storm. Amen. Meron tayong Diyos eh. Kaya niya ang great storm ay maging great calm. Kaya ng Diyos yan pakalmahin, kapatid. No? Meron tayong Diyos na siya ang may control ng bawat sitwasyon, every circumstances sa buhay natin, kapatid. No? Ano sabi ng Malakay 3:6? Ano tungayan natin Malakay 3:6? Ang sabi niya, "For I am the Lord, change not." Amen? Yan ang Diyos natin. Amen? Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen. Sa bawat sitwasyon, ang Diyos natin ay makita natin nandyan kasama natin. Hindi siya nagbabago. I am the Lord, change not. Amen. Pag may kaibigan ka, marami kang kaibigan dahil may kaya ka, may pera ka, marami kang kaibigan. Pero pag may problema ka, wala na ang iyong kaibigan. Nagbabago sila. Oo. Pero ang Diyos natin, ano man ang iyong sitwasyon, wala ka man, mayroon ka man, masagana ka man, sa kahirapan ka man, kasama natin ang Panginoon because sabi ng Panginoon, I am the Lord, change not. Hindi siya nagbabago. Anumang sitwasyon sa buhay natin, anumang circumstansya sa buhay natin, anumang mapagsubok, kapatid, na naranasan natin, nandyan ang Diyos, I change not. Amen. Kaya mga kapatid, tandaan natin, anumang storm may arise in your life. You have trials today. You have heartaches, heartbreak, no? Parang ang puso mo ay durog na, and you experience discouragement, disappointment, feeling of no hope, and feeling that the strong wind of storm attack us in our lives. Pero makita natin, kapatid, no? Mayroon tayong Diyos na mas malaki kaysa ating mga pagsubok. We have a great God. Amen. There is a great storm, but our God is a great God. Change not. He never changed. Amen. Kaya anumang storm, no, na meron man tayo ngayon, kapatid. Ano man yan klase, kapatid. We have a supreme God. You have a supreme God, kapatid. Yeah, we experience physical storm, a storm in sickness and diseases. Parang tingin natin, wala nang kagalingan, pero sa Diyos ay wala namang imposible. Mayroon kang storm in financial difficulties, may parang kapangailangan. Walang imposible sa Diyos. Amen? Material storm, whatever great storm that we encounter today, tanda natin, we have a supreme God that He is in control of everything, every situation in life. No? Kaya mga kapatid, no? Ang Diyos natin, kapatid, no? Is unchanging God. He never changes, no? Unchanging love ng Panginoon sa atin. Amen? We have eternal God. Amen. Kaya salamat sa Panginoon na hindi siya nagbabago sa anumang sitwasyon natin sa buhay. His love is unconditional. Amen? His care and His concern never change. Amen? Hindi siya nagbabago. Sasamahan ka niya, kapatid. No? Sasamahan ka na. Diyan siya sa atin. Amen? Makita natin, kapatid, may storm pero hindi umalis ang Panginoon kasi sinamahan niya ang mga disciples sa bangka. Kahit hinampas sila sa malakas na bagyo, hangin, kapatid, ay nandyan kasama nila ang Panginoon. Amen? Kaya yung kapatid, no? Ang Diyos ay hindi nagbabago sa anumang panahon. Amen? Ang sabi ng Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Yan ang Panginoon natin, hindi nagbabago.
Siya ang Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Kaya mga kapatid, no? Hindi po nagbabago ang ating Diyos sa anumang mga bagay na sitwasyon natin sa buhay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen. Nandyan, kapatid. We have Supreme God na ang kanyang presensya sa atin. Amen. Nandyan. Katulad ng mga disciples, sa gitna sila ng pagsubok, ng bagyo sa buhay, sa gitna sila ng dagat, ng paghubok, ay nandoon, kapatid, kasama nila ang Panginoon sa bangka. Amen? Kaya maganda, amen? Nakasama natin ang Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga pangailangan. Kasama natin dyan ang Panginoon. Amen? Yan po, kasama natin ang Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ng mga disciple ay Diyos din natin ngayon, kapatid. No? Yan po, no? Kasama natin ang Panginoon. Yan ang maganda sa atin, kapatid. Kasama natin ang Panginoon sa panahon ng mga pagsubok. Amen? Kasama natin ang Panginoon, anumang sitwasyon. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Amen? Ano sabi ng Matthew 28:20? I'm with you always unto the end of the world. Biro mo yan, pangako ng Panginoon. I'm with you always unto the end. Amen? Sasamahan ka ng Panginoon hanggang sa dulo, hanggang sa katapusan, hanggang sa kamatayan. Amen? Yan ang ating supremong Diyos. Amen? Kaya hindi tayo iiwan ng Panginoon, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Mayroon siyang, ang ating Diyos ay mayroon siyang pangako. Amen? Anong sabi niya? I will never leave thee nor forsake thee in Hebrews 13 verse 5. Amen? Hindi tayo pabayaan. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. At tayo minsan pabaya sa Diyos. Pero ang Diyos hindi pabaya sa atin. Hindi tayo iiwan. Tayo minsan iniiwan natin ang Diyos. Pero ang Diyos hindi tayo kailanman iiwan kasi yan po ang pangako ng Panginoon. Amen? Ang sabi niya sa Psalm 23 verse 6, Thou art with me. No, I will fear no evil. For thou art with me. No? Ang sabi niya sa Psalm 24, pasahin natin sa Psalm 24. 23. 23 pala. 23 verse 4, no? Magandang verse yan, kapatid. Yan ay pangako ng Diyos sa atin, no? Yan ay pangako ng Panginoon kay David. Amen? Na si David po ay nakaranas ng mga matinding hinaharap, ano? Bilang shepherd, kapatid, bilang pastor, ay sabi niya, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Amen? Nandoon po siya sa bingwit ng kamatayan. Amen? Sa bingwit ng kamatayan, pero ang sabi ni David, I will fear no evil. Hindi po ako matatakot sa masama. No? For thou art with me. Kasama ko ang Panginoon. Amen? Panginoon, kasama po ko po kayo. Amen? Thy rod and thy staff, they comfort me. Amen? Nandyan ang comfort natin. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong manghina, kapatid. Kasama natin ang Panginoon. Yan ang pangako niya. Thou art with me sa panahon ng pagsubok. He is in control. Siya ay supremong Diyos. Amen. Makita natin, kapatid, sa ating binasa sa Mark chapter 4. Amen. Nandoon, kapatid, ang ating Diyos. Amen. Ang sabi niya sa verse 37, And there arose great storm, wind, waves beat into the ship, so that it was now full. Amen. Hanggang mapuno ang bangka. Amen. Nakakatakot. Amen. Malulunod na ang bangka, kapatid. Pero makita natin, kapatid, in verse 38, And he was in the hinder part of the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and saying unto him, Master, carest thou not that we perished? Amen. Makita natin ang Panginoon ay natutulog, ginising nila ang Panginoon. Ang sabi nila sa Panginoon, Panginoon, hindi mo ba alam, tayo ay mapapahamak na. Oo, tayo ay malulunod na. And he rebuked the wind. Amen. At sinaway ng Panginoon ang malakas na hangin. And sabi niya, Peace be still, and the wind ceased, and there was a great calm.
Amen? Makita natin kapatid, no? Yan ang ating supremong Diyos. Amen? Ano man ating problema, makalapit ka, anong oras, gisingin mo ang Panginoon, nandyan siya handa, tumulong sa atin, katulad ng disciple. Amen? Gumising agad ang Panginoon at kanyang sinaway, ang malakas na hangin, peace be still, and the wind cease. Amen? Yan po, wag nating kalimutan na mayroon tayong Diyos na makapangyarihan na pwede nating tawagan. Anytime, call unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Amen? Call unto me. I will answer thee. I will show thee the great, mighty things, and thou knowest not. Amen? Yan po ang ating phone number. Jeremiah 33:3. I-dial mo lang yan, kapatid. Nandyan ang aksyon ng Panginoon agad. And makita natin, gumising kaagad ang Panginoon at tinugon kaagad ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Amen? Kaya pag may storm sa buhay natin, alalanin natin mayroon tayong Diyos sa langit na siya ang may control ng lahat. Even the storm, siya ang may control ng lahat. Amen? So number two, mabilis ang oras. Amen? Oo. Tumatakbo ang minutos. Amen. Tandaan natin yan, kapatid. Mas malaki tayong Diyos. Supreme God. Supreme God. No? Pag sinabing supreme, malaki. Amen. Pag nag-order kayo ng mami, tatanungin ng tindero o tindera, anong gusto mo? Supreme? Name, ano lang, regular. Amen. Pero ang Diyos natin, supreme. No. Pinakadakila sa lahat. Amen. Number two na. Amen. Yan po ang mga pagsubok natin, kapatid. Number two, kapatid, in verse 37, and they arose the great storm of wind, and the waves beat so that it now be full. Amen. Puno na ang bangka nila, kapatid. Pero nung ginising nila ang Panginoon, kapatid, ang sabi ng Panginoon sa verse 39, and he rebuked the wind and the sea, peace be still, and the wind ceased, and there was a great calm. Biro mo yan, kapatid, no? Bigla na lang nagtahimik, parang langis ang dagat. Nang una, galit na galit ang dagat. The sea is angry. Amen? May nakita ko na post dagat, ang kanyang video at ang kanyang caption, the sea is angry. Amen? Oo. Pero makita natin, kapatid, the sea is angry, it becomes calm. The sea become calm. Amen? Biro mo yan, kapatid, no? So, number two, kapatid, no? Sufferings are only temporary. Amen. Ang sufferings ay temporary lang. Amen. Ba, kunti-unti lang sila naglalakbay, hinahampas, puno. Mamaya kunti, wala na. Wala na ang storm. Amen. Hindi sila nakarating ng pangpang, tapos na ang storm sa buhay nila. Amen. Tapos na ang kanilang tinatakutan, kapatid. So, makita natin, kapatid, no? So, makita natin, kapatid, sufferings are only temporary. Ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Tingnan natin 2 Corinthians 4:17, no? Anong sabi ni Paul tungkol sa sufferings naman? Dito sa ating binasa, sandali lang ang storm, amen. Naging kalmado na. Amen, sa ating binasa. Ang sabi naman ni Paul, ano ang kanyang pananaw pagdating sa storm ng ating buhay in 2 Corinthians chapter 4, verse saan ba yan? 17. Yan, 17, basahin natin. For our light affliction, which is but for a moment. Amen. Ang ating mga pagsubok, mga kahirapan, sufferings, is just for a moment. Amen. Panandalian lang. Amen. Panandalian lamang yan. Amen. No? Panandalian ang ating mga pagsubok. Ang sabi niya nga dyan light affliction, which is but for a moment. Amen? Biro mo yan, kapatid, ang mga pagsubok ni Pablo ay hindi natin kakayanin. Napakahirap ng pagsubok. Pero ang sabi ni Paul,
magaan lang yan, light affliction lang yan. Bakit sinabi ni Paul yan? Kasi kasama niyang Panginoon eh. Pagkasama mong Panginoon, ano mang bigat na ating mga pagsubok sa buhay, magaan lang yan. Sabi ni Paul, light affliction. Aba, light affliction, kapatid, naranasan ni Paul na siya sa gitna ng dagat, no? Nandoon, langoy-langoy siya, magdamag, amen? Malamig, amen? Naranasan niya, nagutom. Oo, nandoon siya, kinagat ng ahas, naranasan niya. Aba, anong sabihin niya? Light affliction lang yan, kinagat ko ng ahas, amen? Kinagat ka lang ng pusa, kabahado ka na, amen? Baka sabi mo, hindi na ako butin isang buwan nito, amen? Oo. Kinagat ng ahas, amen? Pero makita natin, tapos sabihin ni Pablo rito sa kanyang verse, sabi niya, for my affliction, no? Verse 17, sabi niya, for our light affliction is for a moment lang, no? Panandalian, amen? Far more, work it for us, far exceeding an eternal weight of glory, amen? No? Sabi niya, wala yan sa glory ng Diyos. Amen. Wala yan sa glory ng Panginoon. Amen, mga sufferings na yan. Amen. Kaya kapatid, no, ay kailangan, kapatid, ang ating mga pagsubok ay yan ay moment lamang. Temporary lamang. Sabi ni Paul, for a moment, pangmandalian lamang. Kaya dapat ang ating panampalataya ay hindi basta-basta bumagsak. Amen. Our faith should not be diminished or delusion. Amen. Dapat ang ating panampalataya ay dapat dagdagan pa natin, kapatid, ang ating panampalataya sa panahon ng pagsubok. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi yan ang ating mga pagsubok na ating naranasan. Suffering is only a moment. Amen. Moment lang. Panandalian lang ang ibig sabihin ni Paul. No, saglit lang yan, kapatid. Anong sabi naman natin sa 1 Peter 1:6, 1 Peter. Ano sabi naman ni Pedro? Si Pedro naman to, kapatid, ay matinding pagsubok na kanyang naranasan. Amen. Oo. Ay nandoon na naranasan ni Pedro ang mga persecution naman sa kanyang buhay. Amen. Kaya makita natin, he denied the Lord Jesus Christ 3 times dahil sa kanyang mga pagsubok. Ang sabi niya sa 1 Peter 1:6. Anong sabi niya sa 1 Peter 1:6? Wherein ye greatly rejoice, though now for a season. If ye need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Biro mo yan, manifold temptation. In great heaviness, manifold temptation, daming problema ang narasan ni Peter. Great heaviness, sobrang bigat ang kanyang naranasan ni Pedro. Pero ang sabi niya, rejoice. Ang sabi niyan sa verse 6, no? Rejoice, greatly rejoice, for now, for a season. Amen. Pero ang sabi naman ni Paul, ni Pedro, ang sufferings is for a season. Amen. Season lang yan, para panahon. Amen. Hindi lahat ng panahon ay bagyo sa buhay natin. Hindi lahat ng panahon, kapatid, ayan ay panandalian lang na panahon. Kaya nga sabi niya sa now for a season. Kaya suffering is now for a season. Panandalian lang. Amen. Hindi lahat ng oras ay may bagyo tayo sa buhay. Amen. Hindi lahat ng oras ay wala kang pera. Amen. Wala kang pera ngayon, ay bukas magkakapira ka. Hindi natin sabihin na baka magkapira ka. Magkakapira ka. Amen. Kasi sabihin mo, baka langanin ka pa eh. Sabihin mo na magkakapira ka bukas. Amen. Yan po, ano? Meron kang karamdaman, panandalian lang yan. Sunod na araw, gagaling ako. Amen. Manifold temptation eh. Amen. Yan po si Peter. Marami pong mga persecution. Amen. Siya ay alam mo si Peter ay pinipersecute siya ng emperador, na mag-worship sa emperador. Pero tinanggihan ni Pedro, no? Hindi siya nag-worship sa pagan worship. Amen. Siya ay na tumayo, no? Stand in the truth. Amen. Sa gitna ng suffering, buhay ang tinataya ni Pedro sa panahon. Pero sabi niya, hindi. Sa Panginoon ako. Amen. Kakampi ko ang Panginoon. Ang mga sufferings na ito,
mga persecution, mga tribulation na nangyari sa buhay ko, yan ay for a season lang. Para panahon lang yan. Darating ang panahon, malampasan ko rin yan. Amen? Yan po. Yan po ang nangyari. No? Maliwanag na naranasan ni Pedro na sa panahon siya in dark ages sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ano ang dark ages, kapatid? Persecution, pinapatay ang mga naglilingkod sa Diyos. Amen? No? Pinapatay ang mga naglilingkod sa Diyos, pero patuloy pa rin siya naglilingkod sa Diyos. Pero maraming Kristiyano ngayon, hindi naman pinapatay, hindi naman pinipersecute, hindi pa naglilingkod sa Diyos. Si Pedro, kapatid, ay marami siyang persecution, buhay ang nakataya, pero siya ay nagpapatuloy sa Panginoon. Ang sabi niya, suffering is for a season. Amen? He believed that there is light in dark ages of his life. Mayroong liwanag na light, there is light shine sa buhay niya. Amen? Yan po ang buhay natin. Behind the dark storm in our life, the sun is still shining. Yan po sabi ng quotation. Amen. Yan po, no? Yan ang sabi ng Panginoon. Makadalawang puntos na siguro tayo ngayon. Amen. Sabi naman ni James, James 1 verse 3. James naman. Si James naman, kapatid, ay nakasaranas din ito ng pagsubok. Matindi itong pagsubok ni James. Amen. No, biro mo yan, si James ay siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, sa inulog sa templo. Oo, hinulog siya sa templo. Oo, sa bintana ng templo, hinulog siya, kapatid. Pagdating sa baba, buhay pa rin siya. Oo, pero siya ay nagpatuloy pa rin, no? Nagpatuloy pa rin. Kaya nga sabi niya sa James 1:3. Kaya yung mga sinasabi nila, may mga background yun kung bakit. Amen? O, ikaw kaya itapon sa templo, mataas na templo, second floor. No. At sabihin sa iyo, huwag mo nang ipangaral ang si Kristo. No. Pero siya, tinapon siya doon. Pagbaba niya, he continued preaching Jesus. Amen? Makita natin, kapatid. No? Ano naman ang sabi niya sa James 1 verse 3? Yan, James 1:3. Ang sabi niya naman, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Amen. Sa kay James naman, kapatid, ang pagsubok, sufferings, trials, sa kanya, trying of your faith. Trials lang yan. Ibig sabihin ng sufferings is not final. It's a trial. Amen? Trial lang. Amen? Testing lang ba? Amen? Testing lang tayo, ensayo. Amen? Biro mo yan, ang mga pagsubok kay James, ensayo lang, exercise lang. Amen? Oo, matindi na. Amen? Exercise lang. Amen? Tinapon ka sa bintana ng templo, pagbaba mo doon, buhay ka pa, tapos sabihin mo, exercise lang yan. Amen? Ganyan-ganyan ka lang, Biro mo yan, Alisin mo lang yung mga alikabok. Exercise lang yan. Amen? Oo. Ganon, kapatid, Exercise. Amen? Oo. Pag naglakad ka, pag mayaman ka, sabihin nila, exercise. Amen? Exercise lang ako. Amen? Pero pag wala kang pera, ang sabi sa'yo, naglalakad-lakad ka, ay walang pamasahe yan. Naglakad lang. Amen? Pero pag may pera ka, nag-exercise ka, nagpapapawis ka. Amen? Kaya maganda, kapatid, kahit wala kang pera, exercise ka lang. Amen? Hindi ka halata. Amen? Magsuot ka ng jogging pants, lakad ka. Amen? Hindi na alam, wala ka na palang pamasahe. Amen? Sabi ni James, James, trial. The trial of your faith worketh patience. Amen? Kaya ang trials kay James, testing lang. Hindi pa yan pinali. Amen? Kaya maganda, masanay ka sa mga trials. Amen? Kaya pagdating ng totoo na, mga problema na, sanay ka na. Amen. Yan po ang sabi ng Panginoon. No? Kaya yan po, ang kay James naman, knowing that the trials of your faith worketh patience. Amen. Aba, ang purpose pala ng trial sa buhay natin ay gusto ng Panginoon, pabain mo pa ang iyong pasensya.
mahaba, no, yung pasensya mo. Amen? Mm. Hindi ka magrereklamo na wala ng gas. Okay lang, kahit walang gas. Amen? Oo. Mag-uling-uling muna tayo. Oo. Walang bigas, walang gatas. Yung mga as na yan, no? Dulo. Yan ang mahirap pag sabay-sabay. Amen? Yung walang gatas, walang bigas, walang gas, sabay-sabayan kapatid. Pagka hindi ka sanay dyan, magrereklamo ka na. Amen? Oo. Kaya pag walang mangyaring tatlong yan, ay may bagyo naman, sige, tulog-tulog ka lang. Pagising mo, wala pa rin gas. Amen? Oo. Yan, salamat sa Panginoon. Yan po, God allow trials para tayo maging matibay sa ating panampalataya. Amen? Oo. Para tayo ay lumago sa ating panampalataya. Amen? Yan po. Pag sinabing trials, hindi pa yan tinali. Trials is only temporary. Sabi ni Paul, season lang. Sabi ni Peter, just for a moment, no? Yan, moment lang. Pandandalian lang. Till the storm, pass it over. Till the thunder, still no more. Parang nawala yung aking kopya ng awitin na yan. Ayon, yan. Sabi ng awitin, till the storm, pass it over. Amen? Sabi ng awitin niya na chorus, till the storm, pass it over. Till the thunder, sound no more. Till the clouds, roll forever. From the sky, hold me fast. Let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Amen? Dadaan lang ang bagyo. Amen? Ako ay keep me safe. Kasi bakit safe? Makita natin kapatid, ang mga disciples sa bangka. May storm, puno na ang bangka, pero sila ay safe pa rin. Bakit? Kasama nila ang Panginoon. Amen? Kahit inahampas na, nagkasira-sira na ang bangka, kapatid, puno na ang bangka, kapatid, malaki na ang problema nila, malulunod na sila, pero safe pa rin sila. Bakit? Kasama nila ang Panginoon. Dahil the storm, pass it by. Pass it over. Yan po, kapatid, no? Yan po. Makita natin, kapatid, no? Sometimes, we feel storm never cease. Parang hindi na ito titigil. Parang wala nang solusyon ng aking problema. Pero kapatid, sabi ni James, trials lang. Sabi ni Paul, it's just a moment. Sabi ni Peter, just for a season lang. Amen? Seasonal lang yan, wither lang yan. Amen? Hindi panahon, hindi lahat ng oras ay mayroon akong problema. Hindi lahat ng oras ay wala akong pera, mayroon kahirapan ako, ay may panahon din na ako ay masagana. Amen? Malampasan din natin yan, kapatid. No? Ang sabi ni Paul, I know how to be abased, I know to be abound, I experience hunger, pero sabi ng Panginoon, I learn to be content. Ang sabi niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen? Malampasan ko ang lahat ng mga bagay na yan dahil kasama ko ang Panginoon. Siya nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kaya kapatid, ang sufferings ay nagbibigay lang sa atin yan. Ang tinuturo sa atin, He teaches us to strengthen our faith in God. Amen. Kaya kapatid, no? It never meant to stay. The storm will stay. Hindi yan permanente. May hangganan yan, kapatid. No? Till the storm. Pass it over. Amen? Kaya sometimes hindi na tayo makamove on. Mag-move on lang tayo, kapatid. No? Kaya ang trials teaches us a lesson. Apply our faith in God. Amen. Alam ba, kapatid, sa ating binasa sa Mark chapter 4, bago yan, kapatid, sa verse 31, binasa niya,
it is like grain mustard seed, which is in the sown in the earth, unless all seed be in the earth. No? Tinuro niya yan, kapatid. No? Tinuro niya ang tungkol sa seed, no? Na ang mustard seed, no? Na itanim mo. Amen. Ganon ang ating panampalataya, kapatid. Ay magsimula ang ating panampalataya sa maliit lang, no? As mustard seed. Tinuro niya sa mga disciple na ang mustard seed, pag itanim mo, ay unti-unti yan tumutubo, lumalaki at maging malaking puno, at ang mga ibon ay magpapahinga dyan sa puno na yan. Nagsimula yan sa maliit, kapatid. Ganon, kapatid, no? Ang buhay natin. Magsimula, tinuruan tayo ng Panginoon to apply our faith, no? Para tayo mag-grow ang ating panampalataya sa Panginoon. It teaches us to grow in faith. Amen? Yung simula lang sa maliit. Amen? At unti-unti yan, lumalaki. Amen? Ganon ang ating panampalataya sa Panginoon. Amen? Parang church ba? Nagsimula tayo sa maliit na lugar, ilan lang tayo nagsisimula, unti-unti, kapatid, unti-unti, small beginning and becomes great. Amen. Because of little faith, nagsimula, it will grow. Kaya kapatid, ang mga pagsubok, teaches us to have a great faith. Amen. That we should learn a lesson. No? Everything happen in our life ay mayroong lesson at dapat tayo matuto sa ating lesson. Amen? Kaya salamat, mayroon kayong church. Amen? Mayroon tayong church na nakarinig tayo lagi ng mga lesson. Amen? Mayroon tayong Sunday school, mayroong preaching. You can get a lesson, mayroong devotion, and there are so many lessons. And when trial comes, apply it. I-apply mo na. Amen? At makita mo na ang mga sufferings pala sa buhay natin, temporary lang, season lang, kapatid. Anumang hardship sa buhay natin, kapatid, that is only anumang difficulties, hardship sa buhay natin, ay yan po ay is the time for our learning lamang. Amen? Kaya kapatid, sa panahon na tayo ay may mga kahirapan in tough times of our life, God teaches us more patience. Amen? Patience, Yan po. No? Bakit patience? Kasi mayroong hinahanda ang Diyos eh. Ay kung maliit ang iyong panampalataya sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang mga malaking blessing, baka hindi mo alam kung anong gagawin. Paano ko ito gagasusin? Binigyan ako ng Diyos ng 1 million, paano ko ito gagawin? Hindi mo alam, kapatid. Kaya binibigyan ka ng Diyos unti-unti, little by little, hanggang matuto ka, hanggang marunong ka mag-manage na yan, kapatid. At bibigyan ka ng Panginoon. Kaya ang trials, kapatid, yan po, ay tinuturuan tayo, kapatid. Maging mahaba ang ating pasensya. Amen? This is us patience. Huwag tayong apurado. Amen? He teaches us, learn to wait for God's timing, because God's timing is correct timing. Amen? Correct timing eh. Oo. May hinanda ang Diyos na mas maganda pa kaysa na iniisip natin. Amen? Kaya sa mga mag-aasawa, huwag kayong magdali mag-asawa. Kung hindi naman ang mga tamang tao na iyong isasama mo. Oo. Huwag kang mamadali dyan, kapatid. Baka sobrang nagmamadali ka, ang napili mo ay mali-mali. Amen? Oo. No. Mamali-mali, kapatid. Kaya yung kapatid, Kaya nga, kapatid, anumang problema in times of trials, don't look as burden. Look as blessing. Kaya sabi ni James, sa James chapter 1 verse 3, count it all joy when you fall into diverse temptation. Count it all joy. Amen? Video mo yan? Count it all joy. Hindi naman ibig sabihin na maging masaya ka. Ibig sabihin ni James, count it as a blessing. Amen? We are not required to be happy when pain is coming.
Amen? Ang nais ni James, think positive. No? Think positively, not negative. Amen? Kasi may mga trials, naging negative tayo. Kaya trial bring us positive outlook. Ang sabi diyan sa James, to have perfect work. Perfect work. Trials bring positive outlook and have perfect work. Ibig sabihin, He leads us to blessing. Amen? Blessing. Kaya patid, pag may suffering, just for a moment, it's just for a season, it's just for, it's only for a trials moment. Amen. And makita natin, ang kasunod niyan ay blessing ng Panginoon. Amen? Blessing ng Panginoon. At makita natin, kapatid, blessing yan ng Panginoon. Habang sila naglalakbay, ang mga disciple, habang sila naglalakbay, marami silang mga storm, mabigat, great storm. Pero kapatid, ang dulo niyan, great blessing. Amen? Makita natin sa Mark chapter 5, kung hindi na, wala na tayong oras mag-aaral niyan, kapatid. Aralin ninyo sa Mark chapter 5. Marami po silang na-accomplish. Marami pong mga may sakit na pinagaling. Mayroon dyan nasapian ng 5,000 demonyo, pinagaling ng Panginoon. Marami po sila dyan, kapatid. Marami silang na-accomplish, kapatid. Kaya, kapatid, magpatuloy lang tayo sa Panginoon sa gitna ng storm sa buhay. Magpatuloy lang tayo kasi mayroon tayong supremong Diyos. At pangalawa, ang suffering ay trials lang, hindi naman final. Ang sufferings ay temporary lang. Ang sufferings ay for a season lang, for a moment lang. Kaya ang kasunod niyan, blessing. Amen? Kaya magpanatili lang tayo sa Panginoon. Amen? Yan po, kapatid, matatapos na rin yan, kapatid. Mayroon tayong supremong Diyos. Kaya nga sabi niya ng mga disciples, what manner of man is this, even the wind and the sea obey Him? Anong klaseng kasama natin ito? Anong klaseng tao ito? Ang mga hangin, ang mga alon, sumusunod sa Kanya. Bakit? He is in control. He is a supreme God. At ang sufferings is only temporary. Kaya yan pigilan ng Panginoon. Temporary, season for a moment, kapatid. Tayo po ay manalangin, kapatid. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, Ama sa langit,